month mo na ito ay, it's a prophetic month. Sabihin nga natin, prophetic month. Kasi, di ko baga, nung nakaraang linggo, ay nagsimula tayong suot ng puti. No? And, para ho sa atin, it's not because of white, but it's because there is a prophetic move of God why we wear white. Wow! All white today. Praise God. Pastor Luby, parehas tayo. Amen. Magandang umaga po. Hallelujah. I-greet nyo nga yung katabi nyo, God bless you. God bless you. Okay? Our topic for the whole month, our theme is about living life to the fullest. Buhay. No, ha? Yung buhay natin to the max para kay Lord. When turn mo na akong isi-share sa inyo, sige mga anak, pumuna kayo sandali. Magpahingahin muna natin itong ating mga musician. Mamaya, babalik kayo dyan. Alright? Okay. So, Revelation chapter 19. This is another prophetic revelation again about white. No, ha? Noong nakaraang linggo, pinag-usapan natin yung prophetic move of God ng white din. At di ba nung nakaraang Sunday ay pinag-usapan natin yung white speaks of wedding feast ng ating Panginoon. No? So wedding feast. Sino po ang mga naka-white ngayon? Taas nga po ang kamay. Amen? Pwede bang tumayo lahat ang mga nakaputi? Lahat ng mga nakaputi. Basta puting damit. Sige, tumayo po kayo. Amen. Glory to God. Basta puti. Ay, hindi puti yan. No? Hindi puti. Basta white. Amen? Lahat ng mga nakaputi. Amen? Glory to God. Yung puti na walang tatak. Basta white lang. It's all white. No? Parang ganito lahat. No? Ganyan. Ikaw, black and white ka eh. No? Ano ba talaga yan? White o black? White. Atang ka din ng black. Mamaya ha? Amen. Okay. So, palakpakan natin ang Panginoon sa mga kapatid nating mga naka-white. Amen? Last Sunday, we talk about white. It's about wedding feast. Ngayon naman, sige mo po muna kayo, para lang nating maintindihan. Okay? Revelation 19 verse 11 to 16. Okay, sabi doon, Then I saw heaven open. Ano daw po ang nakita ni John the Beloved? Nakita niya yung heaven. At ano pong nangyari? Nagbukas. He saw heaven, then I saw heaven open. Sabi nyo nga, open. Say it again, open. Alam niyo ba, pagka tayo nagwo-worship sa Panginoon, there is a prophetic move of God. Sa ating kalagitnaan, nagbubukas ang langit. Hello? Amen? I saw heaven open. And what? A white horse was standing there. Right? Its rider was named, ano daw ang kanyang pangalan? Faithful. Ano daw yung pangalan niya? Faithful and true. O yan, maganda na naman yan. No? White speaks of being faithful and true. Sabihin nga natin ulit. Faithful. Isa pa nga mas malakas. Faithful and true. Aba, darating pala ang panahon na ang mga anak ng Diyos sasakay sa kabayo. Kaya ako nagpa-practice na eh. Ha? Pagka kayo pumunta sa Baguio, talagang practicean nyo naman sumakay ng kabayo. Iba, sa sumakay ng kamelyo. Sumakay ako ng camel, nalula ako eh. No? Pero iba yung ride ng kabayo. Kahit si Jesus Christ, sumakay siya ng horse. Yung anak ng horse. Yung pinakamalit na horse. So, lamb. Donkey. Okay, donkey, bisiro. Alright? So, sabi dito, white horse was standing there. Kung si Lord may white horse, si Satan, red horse. Amen? Alright. Okay, white horse was standing there. Hallelujah. Its rider, sino kaya yon?
Amen. Sino kaya yon? Paul. Alam mo, pagka nakaputi ka ng linggo, para kang nakasakay sa kabayo. Amen? And your name, no, your prophetic name, according to Revelation chapter 19, white speaks of being faithful. Tapat. No, ha? Tapat. Sabihin nyo nga, tapat. Amen? Faithful and true. Sipin mo, pinapakita mo yung, di ba sabi mo ng John chapter 5, worship God in spirit and in truth. Gusto ko tanungin, sino kaya yung faithful? Sino din yung true? Amen. Bakit yung iba mukhang nag-iisip, hindi kaya ako yun? Amen? Ikaw talaga yun. Amen? Praise God. And, for He judges fairly and wages a righteous war. Okay? Now next. His eyes, wow, his eyes were like flames of fire, and on his head were many crowns. Alam niyo po, sabi ho ng 2 Corinthians chapter 5, verse 10, na ang bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng kaukulang ganti ayon sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama. Yung pong sinasabi dito na and his head were many crowns, wala pong ibang lalagyan ng korona pagdating sa karya ng Diyos, kundi yung kanyang mga anak. Amen. Sino kaya yon? Paul. You have this crown, crown of reward, crown of life, crown of blessing, crown of soul winning, crown of righteousness, crown of faithfulness, crown of being faithful to God, crown of service to God. Kaya maraming korona talagang tatanggapin ng kanyang mga anak. Amen? Wow, nakita ko ito. Tapat ito sa akin. Halika anak, ito yung crown mo. Ay naku, nakita kita anak. Napakasugid mong magdala ng mga tao sa aking kaharian. Ito uli ang corona mo, anak. At ilan na yung nadala mo? 1,000. Ito ang 1,000 mong corona. Kasi kada isang tao may crown eh. Kada isa nating madala sa Panginoon, may crown. Kaya yung mga taong may nadala ngayon kay Lord, nang dahil sa iyo, ang taong yung naakay mo, may corona ka kay Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Bakit parang iba malungkot? Wala kayong nadala? No? Alright? At least meron ka ng 1 crown. Isang crown na kita. Kaya kung yung katabi mo ay akay-akay mo, nadala mo para kay Lord, sabi mo sa kanya, crown na kita. Amen? Amen? Praise God. Now, a name was written on him that no one understood except himself. Lalagyan ka ng pangalan sa iyong corona na walang ibang nakakaalam kundi ikaw lamang.